Kumusta kayo? Um, Nandito naman ako at mag-uusap tayo. Ito ay pang-tatlo ng or part 3 ng ating topic na God doesn't exist. Alright, so ito. Additional thoughts, additional points, additional ideas. And paano ko ba sisimulan ito? Okay. So, alam nyo naman na napaka-powerful, napaka-influential, napaka-judgmental ang religion. So, kailangan marunong tayong mag-isip, marunong tayong mag-reason out, and marunong tayong mag-challenge, magpahiya or mag-ridicule o mag-insulto sa kanilang mga sinasabing walang katuturan, mga paniniwala. Just a disclaimer, ako ay hindi against sa mga naniniwala. Okay, karapatan nila yan. Kasi ako dati, Catholic Christian, naniniwala. Pero ngayon, hindi na. Kasi alam ko na yung katotohanan na, panloloko lamang ang ganyang mga, mga bagay ginagawa ng religion ay it's a big money-making scheme. At aside from that, control, power, influence. Gusto ng reliyon kasi sila ang nagde-decide base sa kanilang imahinasyon, base sa kanilang story, base sa kanilang supernatural claims, base sa kanilang mga teachings, mga dogmas, and brand or standard of morality. Ako naman, I'm detaching myself totally. I'm not part of that. I am not a subject of religion or subject or controlled by their God. Yung kahit ayaw ko, pinipilit nila. No, I am not a part of the religion, and I'm not I'm not subservient to any God, So ako ang magde-decide, ako ang maglalatag ng standards ko to believe or not to believe. Hindi yung magdidikta ang mga reliyoso o mga religious people. Ang relihiyon, ang mga religious, wala silang authority o power over me. I am not in submission to them in their imagined self-showered power. I follow only my standards, not theirs. Hindi kanilang standards ang sinusunod ko. Ang sinusunod ko yung aking standards. Okay? And wag na wag mamilit. Wag nila akong piliting sumunod sa kanilang standards, sumunod sa kanilang mga paniniwala. Ay, ang mga ganyan, opinion lang nila yan, stories lang nila yan, hindi yan facts, hindi yan subject to scrutiny, hindi yan verifiable, hindi yan scientific. So hindi ako sasang-ayon dyan kasi yan ang kanilang foundation, yung mga standards nila, ng mga beliefs nila, mga paniniwala nila, puro lahat yon mga hallucinations lang nila, mga opinions lang nila, mga stories, mga narratives, mga claims, assumptions. Ako kasi nag-iisip ako at ako ang nagde-decide kung ano yung mabuti para sa akin. I'm a rational human being.
Kapag inalis itong kakayahan ko na mag-reason out, na magkaroon ng kalayaan, that's the worst thing to do. Napaka worst yan. Taking away a person's freedom is the worst thing to do. Forcing, threatening people, that is despotic. Sobra ka pa kay Hitler niyan, sobra ka pa sa, pinakamasamang tao sa mundo. That is immoral. The worst with religion is it takes away your freedom and ability to think, question, and decide. They just tell you about, sasabihin lang nila yung mga gigawa-gawa nilang mga supernatural stories, right off the bat. Pupersahin kang maniwala without question. Hindi ka pwede magtanong, mag-challenge without thinking. Literally, stop thinking. Tigil na ang pag-iisip. Oh my gosh. Okay, ganito. Bigyan nyo lang ako ng Bible nyo. Okay? Bigyan nyo lang ako ng Bible nyo. Gusto nyo believe ako agad? Wow, ang baba naman ang tingin nyo sa kakayahan kong mag-isip, no? That's a big no. I hate that. I am the boss of my life and the master of my choices. Freedom. Let me be free. You have no right and responsibility to make me believe. You have no mission to make me part of your, group, your religion. Make me believe and follow your ways. That's crazy. You have no mission to take me to your heaven. I don't believe in your God. I don't believe in your religion. I don't believe in your beliefs. Your faith, your miracle, your spirit, your supernatural, your eternal life, your faith. I have total disbelief. Period. Gets? Or baliw ka talaga kapag ipilit mo sa akin ang paniniwala mo. Tandaan lang, billions of years, patay na ako bago ako ipinanganak. Zero idea or awareness or consciousness ako bago ang tatay at nanay ko nagtalik at ginawa ako, lumabas ako dito sa mundo. Walang reason, walang choice, walang free will. Nagkataon na ay pinanganak sa Pinas kung saan karamihan ay Kristiyano, mga God believers. Paano kung hindi? Paano kung sa iba akong bansa ipinanganak? Iba din ang religion, di ba? Wala o walang religion. At blanco pa ang past. Sino ba nakakaalam ng past ninyo? Wala. Lahat ng tao ay kagaya ko na walang alam sa past. Now, my God na agad-agad. Pagkatapos kong lumabas, magic, as in, wow, fantastic. Ang ganda ng datingan. The biggest question is, paano? Anong ebidensya nila? Tao lang din sila naman nakagaya ko, but alam nila. May direct telephone ba sila o telepono sila sa langit at God nila? Nakakausap nila ang God nila? Bakit di nila mapatunayan yan? Sa pinakasimpleng bagay kasi sila ang nag-claim na may God. But wala. But hindi nila may palabas ang God nila. But hanggang claim lang sila. Hanggang faith lang sila. Hanggang prayer, miracle lang sila. Hanggang confidence lang sila. Gusto ko malaman ba't hanggang ngayon zero pa din ang ebidensya nila. Simula nung bata ko hanggang ngayon tumanda na. Given na may God pagdating ko dito sa mundo, paano nila napatunayan yan? Paano ko ma-scrutinize yan? Paano ko mapapatunayan na totoo yan? Di ba nila ako niloloko? Feeling ko niloloko talaga nila ako. Ako nga walang makitang ebidensya, ba't sila meron? Anong kaibahan namin? Kahit wala, meron pa din?
Pipipilit pa din? Well, talagang ako ang magja-judge o magde-decide kung totoo ang sinasabi nila sa akin. May utak pa naman ako siguro at gumagana pa ito. Hindi pwede, hindi ko idadaan yan sa pagsubok ng nagbabagang apoy ng tanong at kaalaman. Buhay ko to, hindi nila ako utusan o alipin. Ako ang final decision maker, hindi sila. Ako mismo ang magde-decide kung tama sila o hindi, kung totoo sila o hindi, masama sila o mabuti, moral sila o immoral. Hindi sila ang magde-decide na mali ako sa desisyon ko. Nagsisinungaling ako? Pagsisinungaling ang sinasabi ko? Wala naman ako dito nung nangyari ang sinasabi nilang God and creation claims billions of years ago. Paano ko ito mapapatunayan? Paano nila napatunayan? Dahil lang sa ginawa nilang Bible na pinagtagpi-tagpi lang, dahil sa faith at umaapaw na tiwala sa paniniwala nila. Wala namang God na nagsabi o utos na gumawa sila ng Holy Book, di ba? Itong challenge. Anong exact line sa Bible o Holy Book nyo na nagsasabi o nag-uutos na gumawa kayo ng kanyang aklat at bigyan nyo ng pangalan na Holy Bible? Di ba? Tao lang naman yan ang gumawa niyan. Di pa inspired pa kayo ng Holy Spirit, hindi naman mapapatunayan yung mga Holy Spirit nyo. Kayo lang naman ang naniniwala dyan. Sige nga, tingnan natin kung may basis kayo na sugo mismo ng God nyo. Kahit tao din naman ang klarong gumawa niyan, para may sense lang. May sense lang din kahit papano yung claim na inutos yan ng God nyo. Di rin naman ako eyewitness mismo, di rin kayo eyewitnesses. Wala ding eyewitnesses. If meron, lahat patay at di naman makita o makausap o kathang isip lamang mga yan. So, tanggap na lang, walang questions, wala ding evidence, believe na lang talaga. Di panluloko. Paano maging true ang story? May magsasabi sa iyo na alam niya, for example, kung may magsasabi sa iyo na alam kong tatay mo, ang tatay mo ay sumulat sa akin, yung sulat niya na sa akin, totoo yan. So, accept na lang, maniwala na lang ako, walang verification. Anong mga documents niya? Ano pa ang ibang proof niya? May mga pictures ba siya ng tatay ko? May video ba? May mga ibang tao ba na kakilala yon? Mga witnesses, mga friends niya? May naiwan bang mga kagamitan, kayamanan, properties? Kung palusot niyo supernatural, panloloko yan. Wala din kasi proof ng supernatural. Life and death meron. Supernatural, wala. Natural tayo. Wala tayong power na malalaman ang supernatural. Kung alam mo yan, mangloloko ka o nag-i-illusion ka or delusional ka. Mismo. Clear. Di ba? Magic. Revealed sa'yo. Pinakita sa'yo. Chosen ka. God showed you or told you. Personally, special ka, may pili-pili ang drama. Hindi naman tama yan. That's not right. That's unfair. And that's a lie. Ang nagsasabi at nagpapatotoo na merong God, nagpapatotoo na merong God at ginawa niya ang lahat-lahat bago niya ginawa ang tao. At pagkatapos ng kamatayan ng tao, merong next life, ay sinungaling, kasi obviously walang tao na may alam at makapagpapatunay nito, kasi sinungalingan yan, panloloko yan, scamming yan, o taong yan ay scammer, or in other words, budol, yun ang masasabi ko yan. So nasa sa inyo na mag-isip
mismo kung yung mga points na nasabi ko ay kabaliwan o kabobohan o kalokohan. Yung lahat ng mga sinasabi ko base din sa katotohanan ng buhay ko na dito sa mundo. Kaya sinasabi ko to kasi may mga tao na kagaya ko na naghahanap ng katulad din niya na makapag-isip at makapag makapag-communicate o magkaroon ng support system na mayroong makakaunawa at makakatulong sa kanya. So hindi lang mga tao dito, lahat sa mundo ay puro na lang religious. Hindi lahat ng tao sa mundo ay puro na lang God believers. Ako, meron din. Galing din kami dyan. Alam namin yan ng yung mga yung sistema ng relihiyon. Okay? Kaya base sa aking experience sa buhay, opposite talaga ang religion sa katotohanan. May mga teachings na tama naman, pero ang pinaka sentro, ang pinaka pundasyon, ang pinaka core ng religion ay kasinungalingan, immoralidad, yun. At hindi natin kailangan ng relihiyon para maging mabuting tao. Kasi gumagawa tayo ng mga bagay ng tama, ng mabuti. Kasi yan talaga ang mabuti at yan talaga ang tamang gawin. Hindi dahil inutos ng kung sinong God o ng relihiyon. Yan ang dapat. At saka gumagawa tayo ng mga kabutihan, hindi yung dahil gusto nating pumunta ng langit o natatakot tayo na pumunta ng impyerno. Gumawa tayo ng kabutihan dahil yan ang dapat. At kung meron man tayong kasalanan, syempre tanggapin natin na kasalanan yun at gumawa tayo ng bagay na mas nakakabuti at syempre magkakaroon tayo ng pagbabago na dapat nating gawin para sa sarili at para sa para sa kabuuang sangkatauhan. Yun. Okay, so hanggang dyan na lang muna ulit at hopefully merong final na episode ng God Does Not Exist sa video na to sa channel ko. And kung nakaabot ka sa oras na to na nakikinig, ay salamat. At I hope na may nakuha ka kahit papano. Nakatulong ako kahit papano. Okay, so thank you very much and see you again in the next video. Bye-bye!